Hi guys, Milove Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the King of Coins, the Three of Coins, the Queen of Wands, and we have here the Tower. Okay, parang merong makikipag-ayos sa inyo dito na gusto niya na mag-gain muli yung confidence mo, mag-gain muli yung trust mo, and parang seryoso naman siya sa pakikipag-ayos niya sa'yo. Talagang gusto niyang i-address lahat ng naging issues ninyo, or parang there are things in your relationship na pwedeng naungkat, mga bagay na hindi ninyo napag-uusapan before na naka-apekto talaga ng malaki sa relasyon ninyo or naging reason kung bakit kayo nagkagulo. So, parang isasaayos ninyo, kumbaga, yung mga issues na yon. Okay? And dahil dyan, Wheel of Fortune, maaaring magkaroon ng mga magagandang pangyayari, pagbabago sa relationship ninyo. Parang mas magiging committed kayo sa isa't isa. Eight of Swords and Ace of Cups. So, parang lahat ng mga pagdududa mo, lahat ng parang bumabagabag sa'yo, pwedeng bibigyan niya yun ng linaw, lahat ng tipong yung pag pinanghihinaan ka ng loob, parang ganyan, parang mas maging secure ka sa relationship ninyong dalawa. At dahil dyan, pwedeng magkaroon kayo ng bagong panimula kung saan mas nangingibabaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. We have here the Nine of Swords, the Three of Cups, and the Death card. So, if ever man na nagkaroon ng third party situation sa relationship ninyo, na tipong hindi mo talaga yun maalis sa isipan mo, so pwede isa yun sa mga mabibigyan niya ng linaw or tipong issue na mawawakasan. And then we have here the Magician and the Knight of Wands. So talagang gagawin niya yung makakaya niya, okay, para lang maparamdam sa'yo yung passion niya. And then we have here the Four of Wands, which means na magkakaroon kayo ng blissful na samahan sa mga susunod na mga araw. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Hermit, the Eight of Cups, the Three of Swords, the Fool. Okay, so mukhang matatauhan ka sa mga susunod na mga araw. Marirealize mo na panahon na para ikaw ay mag-move on. Okay, kung halimbawang hindi pa kayo hiwalay ng person mo, maaaring hiwalayan mo na siya finally. Okay, dahil handa ka na dito na magsimulang muli. Parang ayaw mo nang ma-stress, ayaw mo na ng problema.
So, alam mo na the more na magi-stay ka dyan, the more na masasaktan ka lang. Kaya parang mas pipiliin mo na lumayo. Okay? And then we have here the Ace of Swords, the Moon, the Ten of Swords, and the High Priestess. Again, same lang ano yung sinasabi dito. Maliliwanagan ka. Lahat ng confusions mo dito, lahat ng duda mo dito, parang it will become clear to you what you need to do, which is to finally end yung connection mo or yung relationship mo with that person. And High Priestess meaning you are going to make a wise decision for yourself, which is nga to begin again or to, get out of a very problematic relationship and be stress-free, okay? And then we have here the Page of Wands, the Two of Coins, and we have here the Devil. Some of you might get attracted to somebody else or may makikilala kayo na ma-attract sa inyo or ma-attract kayo sa kanya. But still, medyo hindi ka sure about this person. Parang you are weighing, kumbaga, the pros and the cons. So, careful ka din, okay, sa pakikipag-connect sa tao na ito. And then we have here the Ten of Cups, the Eight of Coins. May chance na itong person na to talagang mag-e-effort sa'yo. Okay? Talagang magtsatsaga siya na mangligaw sa'yo. And malaki yung chance na sagutin mo din siya in the future. Na pwede kayong magkaroon ng magandang pagsasama. Pero, kumbaga, since kakagaling mo lang sa isang relationship na toxic, parang mas mamabutihin mo siguro na to work on yourself muna bago ka pumasok ulit sa bagong relationship. And then we have here the Knight of Coins. Fortunately, kung sino man itong tao na na magiging bagong love interest mo, handa naman siya na maghintay sa'yo at talagang pwedeng the connection between the two of you will be going slowly pero surely. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Emperor, the King of Swords, the Queen of Wands, and the Magician. Okay, so maaaring makaramdam ka dito ng security from this person na mararamdaman mo na ipinaglalaban ka niya, pinaninindigan ka niya, na ginagawa niya yung makakaya niya to make you feel secured. Okay? Na pwedeng magkaroon kayo ng pag-uusap nitong tao na to na parang magiging open siya sa'yo kasi pwedeng dati medyo hindi kakampante, medyo hindi siya nagsasabi sa'yo ng kanyang mga naiisip sa loobin. So, pwedeng sa mga susunod na mga araw ay magkaroon kayo ng pag-uusap. And finally, masasabi niya sa'yo yung mga bagay na makakapagpakampante or makakapagbigay sa'yo ng security. And then we have here the Seven of Coins
the King of Cups. So, in fairness, mahal na mahal ka naman talaga nitong tao na ito. At handa siya na gawin ang lahat. Maibigay lang sa'yo yung security na yon. Maaari nga lang na medyo mabagal siguro yung kilos sa relationship ninyong dalawa. Pero, I can see na meron naman siyang mga plano. Meron naman siya talagang gusto na magandang mangyari sa relationship ninyo. Pero siguro ikaw, naiinip ka. You feel like nothing is happening. You feel like ang tagal na panahon or lumilipas na yung mga opportunities. Ganyan. And then we have here the 8 of Coins, the 7 of Wands, and the Knight of Coins. So talagang patuloy, kumbaga, na paninindigan ka nitong tao na to, ipaglalaban ka niya na i-work out niya yung relationship ninyo. Pero as I have said kanina, mabagal lang talaga siyang kumilos. And then we have here the 2 of Swords and the 9 of Cups. So, dahil sa makikita mo siguro yung effort niya, pwedeng makaramdam ka naman ng happiness and parang sasabihin mo sa self mo na okay, I will take a risk kahit na parang nababagalan ako or unsure ako sa kung ano yung mangyayari between the two of us. Since nakikita ko naman yung effort niya, might as well give him or her a chance. Okay, and then we have here the 9 of Coins. So parang you will be more secured sa sarili mo or sa relationship ninyo. Mas parang confident ka sa pagharap ninyo sa inyong future. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.